Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, sa oras pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pinasasalamatan ko po unang-una ang ating pong Panginoon na patuloy po nagbibigay po ng tapang sa atin at nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob at syempre nagbibigay po sa atin ng talino. Bagamat tayo po ay isang hamak lamang na walang masyadong natapos sa buhay. Kaya salamat po sa ating napakabuti at napakadakila na Panginoong Diyos Ama na nagbibigay po sa atin ng tayo. Siyempre, kinakamusta ko rin po yung aking kaibigan na ministro ng Iglesia ni Cristo. Kausap po siya kanina. So sa tuwing kausap po to, talagang nabubusog po ako ng salita ng Diyos, no? Talagang grabe. Nabubusog po tayo sa salita ng Diyos, no? At syempre mga kaibigan ko pastor, dyan po sa Quezon City, no? Lalong-lalo na po yung mga pastor natin dyan sa Assemblies of God. At yung mga kaibigan natin pastor sa parting Cagayan de Oro City, yung ating mga layman, no? Layman. Tawag dyan sa kanila layman eh. May pastor din ng Adventist, no? Yung mga so sa kanila yung mga layman naman. So salamat po sa inyo. Alam nyo, salamat po sa dahil po sa inyo bakit po tayo ng paakyat, no? Habang si Dado naman po ay pababa ng pababa. No, wala tanga eh. Mas pinili niyang kumampi dun sa totoong bangag kaysa doon sa inaakasuhang bangag. Gusto nilang kumampi doon sa nag-aakusang dumadami daw ang droga pero hindi sila nandidiri na pinaglalaban nila yung mga barkada nito ay puro mga drug lords na nagdadala ng droga. Sabi nila ang ating mahal na Pangulo daw ay bangag. Kung maghahanap tayo ng ebidensya, mas klaro po na mayroon pong katibayan na may sintomas ng pagiging adik, ito pong si Sara. Wala po tayong makikitang ebidensya sa ating mahal na Pangulo sapagkat ang kanyang galawan ay talo pa nga ang ministro sa pagiging mabait, makatao, makadiyos sa kapwa. Hindi po katulad nito ni Sara, abay, talo pa yung tendera sa palengke na nakikipag-away dahil hindi nabilhan. Diba? So, okay. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan na pinasasalamatan din po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre yung ating mga magigiting na mga, alam mo ba't ko sinasali ngayon ng mga congressman? May nag-message so kasi sa akin na 4 na congressman. Bakit daw ang binabati ko lang nanunood din naman pala sila. Kaya sa lahat ng mga congressman na magigiting, magandang hapon po sa inyong lahat. A-absent muna po ako ng pagbirada dito kay Dado. Dahil baka po ito ay hindi na makatulog sa galit. At baka imbis ng eyebag nito, 2 lang maging 4. Alam nyo kasi itong matandang ito, ewan ko kung ano ba talagang tunay na sakit ito, ulyanin o talagang may tipos na. Hindi, handa naman ang gobyerno natin na tumulong sa mga taong katulad nito Bukas naman ng palad ng ating mahal na Pangulo. Magsabi ka lang, Tado, kung ano ang nararamdaman mo at alang-alang sa kabutihang loob ng ating mahal na Pangulo, alam ko na makakasurvive ka rin sa iyong sakit na dinadala. Huwag mong alalahanin yung mga nakaraan mo. Wala ka na sa AFP. Tinanggal ka na dahil nga sa, di ba kaya ka nga umalis at pinayagan kang umalis dahil ayaw mo na. Tapos ngayon, umiepal ka. Nagmumukha ka tuloy tanga. Nagmumukha ka tuloy ng pagmumukha mo para kang nagtitinda ng planggana. Na kung saan nagmumukmuk doon sa gilid ng kalsada kasi hindi nabentahan kahit isa. Tamo ko ba kasi kung bakit sa dami-dami ng ipaglalaban mo si Sarah pa? O ano na pala mo? Wala. Pinagtatawanan ka ng taong bayan. Yung pinagmamalaki mong people's power, naging kilikili power, na kung saan naglabas lang kayo, hindi nang sama ng loob doon. Hindi ng mga komento ninyo, hindi yun ang inaano ng mga, hindi yun ang naramdaman ng taong bayan. Hindi yung mga komento ninyo, hindi yung mga sinasabi ninyo. Ang naramdaman namin doon at napansin namin, parang mas lalong umitim yung usok dyan sa EDSA. Dahil sa singaw ng mga katawan ninyo. Walang niya kayo, pati singaw ng katawan ninyo ang iitim. Kaya hindi nyo masisisi yung pare. Kung bakit tumingi na ng tulong sa mga kapulisan sapagkat pakiramdam ng pare ay nasasaklaban na siya ng kapangyarihan ng mga kademonyohan. Ewan ko ba kung bakit ganyan? Saan ba talaga kayo galing o ano ang inyong pinagmulan? Kayo ba talaga yung mga tao o mga nagtatao-tauhan lang? Pero kung saan man kayong lupalop galing, dyan na lang kayo. Huwag na kayong bumalik dahil nagrereklamo na yung mga naglilinis doon sa EDSA. Pag bumalik daw kayo doon, may tong na kayo. 20-20 isa. So, ngayon, dako po tayo sa mahalagang mga usapin. So, dahil po ang ating programa ay reaction mo, birada ko, so sisilipin po natin, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga naging reaction po ng ating mga kababayan dito po sa, kumbaga, dito po sa mga nangyari. Sa mga nangyari po nitong ating mga naging usapin. So, babasahin ko po yung inyong mga komento at akin po itong bibigyan ng birada. So, handa na ba ang lahat? Ano bang gusto nyong birada? Primera, segunda, tercera. Pero mas masarap kuwarta. Sa mga kababayan natin dyan sa La Union, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, parang sa tingin ko hindi na makakauwi ng La Union itong si Dado Tado ba yun? Dado? Ewan ko ba bakit sa dami-dami ng alias, ito pa yung naging alias niya. Parang katunog ng Tado, Tarantado. Wala talaga, wala. Kahit sa alias pa lang, makasabi mo na talaga, sira ulo
Diyan sa mga kababayan natin, lalong-lalo dyan sa Ordaneta City, at syempre sa Tarlac, at syempre sa Dagupan, at syempre sa ating mga kababayan dyan po sa Angeles na nagpapabot po palagi ng kanilang suporta, at syempre sa mga kababayan natin sa Olongapo, sa Subic, at syempre sa mga kababayan din po natin, lalong-lalo na po dyan po sa Pangasinan. At syempre sa mga kababayan natin, dyan po sa tawag nito, Lawag, dyan din po sa tawag nito, Bigan. Okay, dumako po tayo sa mga komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni GGS Coin 6244. Sabi po niya dito, may workshop pala yan, di pala dapat patulan, may sayad pala. O Dado, huwag kang magagalit sa akin yung programa ko reaction mo, birada ko. Baka mamaya magalit ka na naman, hindi ka na naman matulog. Matulog ka naman kahit isang oras lang. Walang niya ka, mas malaki pa yung eyebag mo kasi sa ulo mo. O ito Dado hindi galing sa akin to. Kung nakikinig ka man ngayon, kung saan ka mang imbornal ngayon, kung nasaan ka man ngayong lupalop kang abnoy ka, ayoko nang patulan to kasi wala namang mapapala-pala dito kasi nililigaw lang yung usapin nito di ba? Nililigaw niya yung usapin, ang usapan kung ano-anong hinihingi. Gusto niya palang makita ang mukha ko Ba tayo yung tanggapin yung hamon ko, kailangan pa papilahin ako. Di ba Dado, hindi mo ba naisip Dado, pag napatay mo ko, hindi ko na kailangan yung mas na to kasi makikita mo ko di ba? Bakit kailangan mo pa mag-request? Bobo. Alam mo naman palang kayang-kaya mo ko. Alam mo naman palang duwag ako. Ba't ayaw mo tanggapin? Tanga. Sabihin mo, bakla ka. Sabi dito, ulitin ko. Mang Dado, kung saan ka mang sulok nagtatago ngayon, babasahin ko to may workshop pala yan, di pala dapat patulan, may sayad pala. Ito yung reaksyon ng mga kababayan namin sa iyo. Kaya huwag kang magagalit kasi ito yung pinakita mo, kaya hindi mo masisisi yung mga kababayan ko kung ito yung kanilang mga reaksyon sa iyo. At huwag ka rin magtaka kung bakit bibirahin din kita. Dahil tumpak at tama naman talaga yung mga kababayan ko na mayroon kang sayad na kung saan kumpirmado na galing ka talaga sa mental hospital. Balita ko nga naggaling-galingan lang to dun yung pala may sayad pa. Kaya kailangan siguro tawagan uli yung taga mental hospital. Tawagan uli, balik to sa selda niya. Ang problema kasi, ang nangyayari kasi, pag nandoon din to sa kulungan ng mga baliw, pati yung mga baliw hinahamon Kawawa yung mga baliw dun Nangangagat pala to balita ako may rabies to. Dapat pala bago to ibalik dun sa kulungan, pa-injectionan muna pala to ng anti-rabies. Kasi makakahawa yan, sa totoo lang. So, yun lang, concern ko lang sa sabi naman po dito ni Jericho Domingo, 13, Jericho. Solid kaming mga Ilocano Idol EP, ipagpatuloy mo lang yan, Idol. So, salamat. So, wala tayong komento doon. Alam naman natin na solid talaga. Idol, bakbakan mo nga si Gago Bato. Gago Bato o Todo ba Idol? Ba yan? Okay, hanap tayo ng iba. Sabi dito, Catalino Carmen. Okay. Amoy dutae. Ito naman si Dado ba o gago rin? Gago na lang. Ayan, hindi ko mabigyan ng komento yun Hindi ko mabigyan ng birada. Okay, ito. Totoo po
paalala namin sa lahat, kaming mga Bisaya, dili kami ganahan anang mga Duterte. PBBM, gyud me, proud Mindanao. O doon sa mga Bisaya, naintindihan nyo naman siguro. Ha? O ito ang nagsabi po dito si Yung yung live Erish 5258. Siya po nagsabi nito Ang sabi po dito, mga minamahal ko mga kababayan, tatagalugin ko na po para po sa mga hindi marunong magbisaya, Ang sabi po dito, totoo po, paalala namin sa lahat, kaming mga Bisaya, dili kami. Sabi niya, hindi kami ganahan anang mga Duterte. Hindi daw sila, ayaw daw nila sa mga Duterte. PBBM yun kami. Talagang kay PBBM kami. Proud Mindanao. So, proud daw ang mga taga Mindanao na sila ay talagang solid PBBM. Siyempre, totoo, di ba, lagi ko naman sinasabi sa inyo. Kasi monitor natin yan Alam mo dyan sa Mindanao, ito bibigyan ko ng konting birada ito itong sinasabi ng ating kapatid. Matagal naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, 6 years, tama. Ang tanong ko sa iyo, o sa inyo, gaano kalawak o gaano kalaki ang nagawa ng mga Duterte sa Mindanao lang tayo, huwag na tayong lumayo. Sa mismong area lang niya. Hindi ba't ang pinaluwag lang niya, pinaayos niya, pinalaki niya, pinaganda niya, tanging Davao lang? Kasi taga Davao siya Yun lang ang binigyan niya, yun lang ang pinukosan niya. Kung meron man siyang proyekto sa Davao, ng mga ibang proyekto, katulad ng tulay na hindi nadadaanan ng tao, ipis lang ang pwedeng dumaan kasi pagka dumaan yung tao, mahuhulog. So, ibig sabihin, pinakita lang na kunyari may tulay. May tulay naman, may tulay na marupok. May tulay na marupok. Marupok yung tulay kasi ang gumawa mga kawatan kasi. Di ba? So, sa madaling salita, marami sanang magagawa si Duterte sa buong Mindanao kung hindi siya naging busy sa pagnanakaw. Marami sanang magagawa si Duterte sa Mindanao kung hindi siya naging busy sa pangungurakot o sa paghihintay o sa pag-aabang sa kanyang magiging komisyon sa lahat ng mga makukuhanan niya ng payola. So, ba't ko sinasabi ito? Kasi ito yung totoo. Diyan sa Mindanao, imbis na bigyan ni Duterte ng mga lupain, yung mga walang lupain, mas lalo pa niyang ibinaon sa kahirapan yung mga taong walang lupain. Hindi po katulad ng ating mahal na Pangulo na sa loob ng 2 taon na siya ay nanilbihan bilang Pangulo ng ating bansa. Marami sa mga kababayan natin sa Mindanao na dati ay para bagang nagmistulang mga alipin o nagmistulang mga estranghero sa sarili nilang mga lupain dahil walang sariling lupain. Na ngayon ay mayroon ng masasabing akin ito. Sarili ko na ito. Lupa ko ito. Marami sa mga kababayan natin na ngayon ay nakangiti na at hindi na nag-aalala kung ano ang magiging kinabukasan nila. Saan sila titira, saan sila mananatili. Marami mga Pilipino ngayon dyan sa Mindanao na masaya sa panunungkulan ng ating mahal na Pangulo sapagkat siya lang ang nabubukod tanging Pangulo na nagbigay sa kanila ng sarili nilang lupain na maaangkin nilang sa kanila. Yung mga panahon ni Duterte, anong ginawa niya? Busy siya doon sa mga nagmamay-ari ng mga gold mining. Mas inuna niya pabantayan yung mga gold mining. Kada buwan, may natatanggap siya. Alam niyo kung ilan? Siguro pinakamaliit na sa kada isang gold mining. Pinakamaliit na yung 30 to 20 million kada isang
gold mining. Ha? O isang gold mining company. Pasensya na po kayo ha, bigla po kasing nawala yung ating video. Lobat na pala, lobat na ba? Itong si Dado. Lobat naman talaga lagi ito si Dado, parang lagi nagsasyabu eh. Kaya nga, suggest ko dito kay Dado, tigil-tigilan mo na yung pagsasyabu, tama na yung pagtuturok mo. Maawa ka sa sarili mo, tingnan mo, lubog na yung mga mata mo. O, bitaw yung eyebag mo. Okay, nasa na ba tayo? Yun, tungkol sa lupa, di ba? O. So, alam niyo kung nung mga panahon ni Duterte, kung ginawa niya yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, hindi siya mahihirapan, hindi mahihirapan ng mga Duterte na akayin, paniwalain o pasundin yung mga Bisaya, pero wala na eh. Ngayon lang nakaramdam ng tunay na pagmamalasakit, pagmamahal ang mga Bisaya, sa totoo lang, sa piling po ng ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, ilang taon naging si Duterte? 6 years. Yung mga kababayan ko dyan sa Negros Oriental, pag-upo pa lang nito ni Digongyo, yun ang pinangako niya dun eh. Yun din yung pinagmalaki ni Arnie Tevez nung dun eh. Na lahat daw ng mga walang bahay, walang mga tirahan, walang sariling lupa, bibigyan ng titulo. Putang ina, natapos na lang yung termino ni Digongyo. Hanggang ngayon. Di ba? Ha? Oh. Hanggang nung umalis siya. Pinapalayas, tinatakot ng mga Tevez. Yung mga kababayan natin doon, inaagawan ng lupa. Di ba? Ay ngayon, panahon ng ating mahal na Pangulo, lahat ng mga halos sa 100% siguro 90%, kung hindi man lahat, 90% ng mga kababayan natin na walang sariling lupa dyan sa Negros Oriental ay nabigyan po ng sariling titulo at lupa. Di ba? Doon pa lang malaki ng pinagkaiba eh. Noong panahon ni Duterte, yung pabahay para sa mga walang bahay, hindi niya ginawa yan. Ang ginawa niya, tumambay sa bahay. Diba? Galing. Imbis na pagpagawa siya ng pabahay para sa walang mga bahay, sa mga taga-squatter, aba yun, nagtatatambay dun sa bahay. Naghihintay ng kanyang mga matatanggap na payola mula sa iba't ibang mga, alam mo na, mga business na kung saan ay pinangangwartahan niya mula sa mga business na kahit legal ay ginawa niyang illegal para nang sa ganon ay humingi sa kanya ng pabor para nang sa ganon meron siyang buwanang lagay. Di ba? Sa totoo lang, lahat ginawa po ng ating mahal na Pangulo. Ang daming mga bagay, ang daming mga proyekto na totoo. Kaya ako lalagyan ng totoo ha, bakit? Kasi maraming mga proyekto si Digongyo noon na hindi totoo. Ghost Project. Magpapagawa daw siya ng ganito, ganyan, ganun. O, tapos nung malapit na yung termino niya, ay pagbaba niya, dun pa lang inumpisahan. Yun ang diskarte niya. Nung malapit na siyang bumaba, nung bababa na siya, siguro mga mag-iisang taon na lang, dun pa niya pinaumpisahan yung proyekto para hindi halata. Para sabihin na, sayang, yung mga proyektong naumpisahan, puro naumpisahan. Kung meron mang natapos, hindi naman napakinabangan. Katulad na lamang ng tulay, na kahit yung pinakapayat na tao sa buong mundo ay hindi pwedeng maglakbay o tumulay. Baka mamaya mahulog. At yun pa ang maging dahilan kung bakit siya mamatay. Ayon sa Soko. Diba? Mga minamahal kong mga kababayan. So, sa totoo lang, nung nakita ng mga Duterte na, mukhang talo ko sa diskarte nito ni Bongbong mas magaling sa akin to. Mas mabait sa akin to. Bakit? Mabait ba ang Duterte? Mabait ang Duterte.
Huwag niyo naman sabihin hindi mabait huwag niyo sabihin hindi mababait ang mga Duterte. Grabe naman kayo. Dito lang tayo sa totoo, mabait ang mga Duterte. Unang-una doon sa mga napapakinabangan nila. Doon sa mga nahuhut-hutan nila. Mabait sila dyan. Lalong-lalo na doon sa mga drug lords. Ako, mas mabait sila dyan. Kasi magiging pera nila dyan. Mabait ang mga Duterte. Sobrang bait ng mga Duterte. Ha? Lalong-lalo na doon sa mga kriminal na nauutosan nilang pumatay para sa kanila. Ha? Katulad ni Dado. Diba? Mabait ang mga Duterte sa mga taong ganyan. Ha? Yung handang magmasaker, pumatay. Walang pinipili, mapabata, matanda. Ha? Para lamang may pambili siya ng maintenance sa tuhod. Diba? Doon tayo sa totoo. Alam nyo, yung mga nagrarally-rally na yan, lahat po yan bayad. Ha? Lahat po yan bayad. Umamin man kayo't sa hindi kami tanga. Galing kayo sa probinsya? Balita ko, yung iba galing sa Davao. Ewan ko ba kung bakit karamihan sa nadadala ni Duterte, puro mga taga Davao lang, no? Wala siguro kung meron mang taga ibang lugar, nasa 1%, 2%, yun ang wala yun nga pinagmalaki nila na 32 million Hindi ka umabot kahit man lang 300 mil, kahit, alam ba yan, kahit man lang, hindi man lamang umabot ng 30,000. Oh, hindi umabot ng 20 mil. Hindi umabot ng 10,000. Oh, mas lalong hindi naman umabot ng 6,000. Hirap nga sa 5,000 eh. 'Di ba? Oh, tapos tinawag ni Dadu na People's Power. Kunyetang People's Power na yan. Ha? Inamag dun sa EDSA eh. Di ba sa sunod naman, patunayan nyo naman, kahit dyan lang sa People's Power ninyo, na totoo yung sinasabi ninyo, buwisit talaga kayo. So yun, nabigyan po natin ng reaksyon yung sinabi po ng ating kapatid na talagang Visayas ay solid po na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Okay, ito naman po, basahin natin. No? Kala ko pareho lang eh. Ito po ay reaction po ni Roland Valencia, 6483. Okay. Basahin po natin ha. Dapat talaga nakakulong na si BP Sara matapos na ang kaguluhan sa Pinas. Lalong naghihirap ang mga taong bayan pag may kaguluhan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ang lumilikha po talaga ng gulo dito si Sara. Alam niyo kung bakit kailangan niyang lumikha ng gulo? Bakit kailangan niyang magbayad ng mga taong manggugulo o lilikha ng gulo? Ganito kasi yan, iisa-isahin ko sa inyo. Natuklasan kasi yung kanyang mga katiwalian. Para lang maintindihan ninyo, natuklasan yung kanyang mga katiwalian na hindi niya ito mapagtatakpan sapagkat booking siya ng ating mga congressman. Pero dahil nga siya ay booking ng ating mga congressman, gagawa ito ng paraan. Anong paraan ang kailangan niyang gawin? Iligaw ang kaisipan. Gumawa ng mga issue. Lumikha ng isang istorya na sisira sa administrasyon o sa mga tao o sa mga politikong naghahabol sa kanya tungkol sa kanyang katiwalian. Para mapagtakpan ito ni Surimao, kailangan niyang gamitin yung kanyang kaalaman na kung saan natutunan niya sa kanyang ama, na kung saan malademonyo yung nalalaman. At tuso kanino man. Ngayon, yung nangyayari niyang kaguluhan, yung rally-rally, yung ano-ano na yan, yan ay pamamaraan o strategy ng mga Duterte. Bakit? Magmula kay Duterte, sa mga anak niya, kay Puloy, kay Baste, lahat yan ay meron pong pananagutan sa ating gobyerno. Maliban doon, si Kibuloy, si Bantag,
si Tebes, at marami pang iba. Nakasamahan nila o may koneksyon sa kanila na pinananagot na ngayon ng ating gobyerno kagaya po ni Alice Go, kagaya ni Harry Roque, at iba pa. Katulad naman ni Garma. Diba? Para maintindihan nun ninyo, ang nangyayaring kaguluhang ito po ay kagagawan ng mga Duterte. Hindi po ni Sara lang. Dahil lagi niyong tatandaan, iisipin, na ang usaping nangyayari sa loob ng ating bansa ay hindi lamang po usapin patungkol kay Sara. Ito po'y usapin patungkol po sa mga kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte, kasalanan ng mga kapatid ni Sara at ang mga tauhan nila. Ngayon, dahil sa nangyayaring ito sa kanila, pinapalabas nila na sila ay pinupolitika. Pero kung iisipin ninyong mabuti at gagamitin ninyo yung inyong kukote, masasabi ninyong, teka, paano naging pamumulitika? Hindi naman ito istorya, may ebidensya. Ngayon, para mabura sa isipan ng mga tao yung ebidensya, gagawa ng istorya. Ngayon, para madala yung taong bayan sa istorya, gagawa ng drama. Para mas mailigaw pa nila ang taong bayan, ginagandahan yung drama, ginagamitan ng impluwensya at pera. Ayan, pera at impluwensya ginagamit ni Sara. Kaya mayroong kaguluhan. Ngayon, kung si Sara ay makukulong, 100% masasabi ko sa inyo na magkakaroon na ng katahimikan ng bansang ito. Kung si Duterte ay makukulong, si Bato ay makukulong, si Bongo ay makukulong, lahat ng mga alipores nila ay makukulong, magkakaroon ng katiwasayan, katahimikan, kapayapaan, pagbabago, kaunlaran, pag-asenso ang bansang ito. Dahil wala nang mga taong mapagpanggap. Dahil wala nang mga taong gumagawa ng katiwalian. Wala nang mga taong gumagawa ng pagnanakaw na kung saan ipinapahid sa iba para matabunan yung totoong pangyayari. Para matabunan, para mapasinungalingan yung kanilang mga kasalanan. Kaya ganon. Ngayon, dahil politiko ang mga Duterte, akala ng iba, totoo yung kanilang sinasabi. Kapag si Sara ay nagsasabing, pinopolitika kami, hinaharas kami, pinagbabantaan kami. Wala ba kayong napapansin? Ito natin lang to. Wala ba kayong napapansin? Sabi ni Sara, pinagbabantaan siya. Pero sino ba yung narinig ng taong bayan na nagbabanta? Sabi ni Sara Duterte na sa panganib daw ang buhay niya. Sino ba yung taong nagsalita? Hindi ba't si Dado na kung saan tao ni Sara na nagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo? At hindi lang yan. Hindi ba't kasama tayong lahat sa pagbabanta ng tao ni Duterte? Uubusin nga daw tayo eh. Doon pa lang, kung gising ka kaibigan, kung gising ka kapatid, kung hindi ka tulog at hindi ka nagbibingi-bingihan, kung hindi ka nagtatanga-tangahan, doon pa lang, maaanalisa mo na lahat ng kanyang sinasabi ay puro kasinungalingan, binabaliktad lamang ang katotohanan. Pero kung isa kang pantas na mayroong angkin na karunungan, masasabi mo talaga, niloloko lamang ni Sara ang taong bayan. Dahil gusto niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa kanyang kasalanan na dapat niyang panagutan hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa batas na ipinatutupad sa bansang ito. Kaya may kaguluhan. Alam niyo kung bakit? Ginagamit ng mga taong kawatan, ginagamit ng mga taong makasarili, ginagamit ng mga taong mamamatay tao, yung kanilang impluensya, yung kanilang pera, para baliktarin ang katotohanan nang sa ganon, magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga Pilipino. Nang sa ganon,
ay magkaroon ng kaguluhan para maiwas si Sara sa tunay na issue na dapat tutukan ng taong bayan. Strategy ito ng isang politikong buhaya. Strategy ito ng isang politikong ang hangad lamang ay ay lumigaya ang kanyang sarili o maligtas ang kanyang sarili. Tama? Yan po ang katotohanan. Kaya tama po sinabi ng ating kapatid na Roland Valencia, dapat makulong na si Sara at yung iba pa para magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan na tanging sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang natin matatagpuan. Sapagkat ang ating Pangulo ay tunay at tapat na leader ng ating bansa na kung saan nasa katinuan. Di tulad ni Sara na kapag nawala na yung bisa na itinurok sa kanyang katawan, nagwawala na ho ito. At hindi na alam kung ano ang kanyang ginagawa sapagkat ito'y bumabalik sa kanyang tunay na kaanyuan na kung saan siya ay babalik sa kanyang pagiging baliw na naman. Lahi naman yan ng mga Duterte. Tingnan niyo si Duterte. Pag hindi natuturukan, nanginginig. Si Paulo ganun din. Si Basti ganun din. Kailangan nilang maturukan bago sila humarap sa media para maging normal sila. Alam niyo ba kung anong strategy ng mga Duterte? Simple lang. Halimbawa, ang mga Duterte ay kilala ng lahat, lalong-lalo na sa mga taga Davao, na itong mga ito ay kawatan. Para hindi sila pag-isipan na sila ay kawatan, gagawa yan ng isang eksena na kunyari galit sila sa kawatan. Pero ang totoo, mas kawatan sila. Kunyari galit sila sa mga adik. Kaya magpapapatay sila ng mga adik na walang tsinelas. Pero ang hindi alam ng taong bayan na itong mga Duterte ay may sariling shabu sa Davao City. Shabu Laboratory, na kung saan ang kasama nila dito ay yung mga kaibigan nilang Chinese katulad ni Alan Lim at ni Michael Yang. Na nung natuklasan ni Colonel Asierto, yung butihing pulis na gumagawa lamang at tapat sa serbisyo, yun pa ang nalagay sa alanganin na gustong ipapatay ng mga Duterte dahil nga naman mabubuking sila sa kanilang mga sikreto. Nakuha nyo ang punto ko? Kung hindi nyo nakukuha ang punto ko, mga kababayan ko, magsasalita pa ako. Hindi nyo nakuha, diretso tayo. Di ba? Halimbawa, yung mga Duterte galit daw sa korap. Pero nung binusisi ng COA, yung mga kaganapan na si Sara Duterte pa ay naging mayor ng Davao City, natuklasan nila na 120 million every year ang nananakaw ni Sara. 460 million. Ano ba yung sinabi ko na yun? Para ako yung nawala sa sarili. 460 million. So, mga ganyang amount yung nananakaw niya sa pamamagitan ng confidential fund o intelligence fund na ikinagalit ni Sara dahil hindi niya iniisip na malalaman ito o mabubuking ito. Para hindi sila masira sa taong bayan, maggagalit-galitan sila. Magdadrama-dramahan sila para nang sa ganun, hindi mabuking kung ano at sino talaga sila. At yan ay napatunayan ni Kaper Silapid. Bago siya pinapatay ng mga Duterte, dati nang nagpasiuna si Kaper Silapid na para maintindihan ninyo at maunawaan ang katotohanan. Simple lang. Para makuha ninyo ang sikreto, para makuha ninyo ang sikreto, baliktarin nyo na lang.
Pag sinabi ng mga Duterte, galit ako sa adik, alam mo na ang kabaligtaran nito. Pag sinabi ni Sara na hindi siya kawatan, alam mo na ang totoo. Pag sinabi ni Sarang may nagpapapatay sa kanya, baliktarin mo, siya yung nagpapapatay. Ganun lang kasimple para maintindihan at maunawaan natin ng mga Duterte. Pagkagaya ni Eric, na bihasa na rin dahil mag-isang grupo lang yan eh. Sabi ni Eric, mga NPA kayo, ka-Eric, baka nakalimutan mo, hindi ka Iglesia ni Cristo, ang gumagamit ng langka, yung membro ng NPA. Pasintabi lang sa Iglesia ni Cristo, hindi ko sinasabi na kayo NPA. At huwag kayo maniniwala na itong si Ka-Eric ay hindi na NPA. Sa totoo lang, paano hindi magiging NPA ito? Gayong si Duterte na ang may hawak ng New People's Army ng buong Pilipinas. O ng CPP-NPA. Di ba? Para lumayo ang katotohanan, mailigaw ang katotohanan, ipapahid nila ito doon sa ibang tao, kagaya ni Franz Castro, ni Manuel, nakalimutan ko yung buong pangalan nito ni Congressman Manuel, pero tsaka na lang. Mahirap pilitin, baka masira ang utak. Mahirap maging tado. Tado ba o dado? Nililimutan ko lagi eh. Talaga naman, si tado naman kasi tado. Diba? So, gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, ayoko na masyadong pataasin pa yung ating pag-uusap dahil kanina pa mataas. So, gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po, nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.